Sa isang maliit na nayon na nakapaloob sa pagitan ng mga luntiang burol at malapad na ilog, maagang gumising si Ana, isang 30 years old na single mom, bago pa man sumikat ang araw. Sa kanyang munting kusina, sinimulan niyang ihanda ang agahan para sa kanyang dalawang anak, si Christy, 14 years old, at si Jeff, 13 years old. Malamig pa ang hangin at tahimik ang paligid, maliban sa paminsan-minsang tilaok ng mga manok. Habang hinahanda ang kanin at tuyong isda, sumagi sa isip ni Ana ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa na si Carlos, na pumanaw dahil sa biglaang karamdaman 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang pagkawala ay isang patuloy na kirot sa puso ni Ana, ngunit ang pangangailangan ng kanyang pamilya ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Ma, kailan po ba tayo makakakain ng mas masarap pa dito? Tanong ni Christy habang nakaupo sila sa lumang lamesa sa kusina. Hindi ko alam anak, malumanay na tugon ni Ana habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na kumakain. Pero gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng mas magandang buhay. Sa likod ng kanyang simpleng tugon, bumabagabag kay Ana ang kanyang mga pangamba at takot para sa kinabukasan. Alam niyang bilang isang magsasaka, limitado lamang ang kanyang kayang kita. Ang bawat araw ay puno ng pisikal na pakikibaka, at ang kanyang mga kamay, na minsan ay malambot at makinis, ngayon ay puno ng mga kalyo at peklat dulot ng matinding pagtatrabaho. Nagpatuloy siya, sana, sa tulong ng Diyos, ay makahanap ako ng paraan para mapabuti pa lalo ang ating kalagayan. Ma, alam ko pong pagod na kayo, sambit ni Jeff, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Sabi ni Lola Teresa, may mga engkantado raw na tumutulong sa mga taong mabubuti ang puso. Siguro, darating din ang tulong para sa atin. Natigilan si Ana at napangiti sa inosenteng paniniwala ng kanyang anak. Oo anak, sana nga ay may engkantado para sa mga taong katulad natin, sabi niya, habang lihim na pinipigilan ang kanyang sariling pagdududa. Ngunit sa kanyang puso, umaasa na sana, sa kabila ng lahat ng kanilang paghihirap, ay may magandang kapalaran na naghihintay para sa kanila. Ang araw na iyon ay nagpatuloy gaya ng dati, na puno ng mga simpleng gawain at tahimik na pag-asa. Ang mga salita ni Jeff ay nanatili sa isip ni Ana habang siya ay nagtutungo sa bukid, bitbit ang mabigat na damdamin ngunit may kaunting liwanag ng pag-asa sa kanyang puso. Sa kabila ng matinding hirap sa buhay, kilala si Ana sa kanyang kabutihan at pagiging mapagbigay. Ang kanyang mga araw ay hindi lamang umiikot sa pagtatrabaho sa bukid ng kanyang kapitbahay at pag-aalaga sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa pagtulong sa kanyang mga kapitbahay at pag-aalaga sa mga nakatatanda sa nayon. Isang mainit na hapon, habang si Ana ay naglalakad pa uwi mula sa bukid, nakita niya si Aling Sora, isang matandang byuda na hirap na magdala ng mga kahoy para sa kanyang apoy. Agad lumapit si Ana upang tulungan siya. Aling Sora, hayaan niyo po akong tulungan kayo dyan, alok ni Ana habang inaabot ang mga kahoy mula sa matanda. Naku Ana, lagi ka nalang nag-aabala para sa akin, tugon ni Aling Sora, na may bahagyang ngiti sa kanyang pagod na mukha. Hindi po iyon abala Aling Sora. Masaya rin po ako na makatulong sa inyo, sagot ni Ana habang inaayos ang mga kahoy sa tabi ng maliit na kubo ni Aling Sora. Habang nag-uusap, nagbahagi si Aling Sora ng ilang kwento mula sa kanyang kabataan, kung saan ang nayon ay mas masagana at mas maligaya. Napansin ni Ana ang lungkot sa mga mata ng matanda, at naisip niyang kahit papaano ay nabibigyan niya ito ng kaunting kasiyahan sa pamamagitan ng kanyang pagdalaw at tulong. Pagkatapos ay tumungo si Ana sa bahay ni Mang Ernesto, isang matandang lalaki na may kapansanan. Siya ay kilala sa nayon bilang isang magaling na storyteller ngunit ngayon ay hindi na makalakad ng maayos dahil sa kanyang edad. Magandang hapon po Mang Ernesto. May dala po akong kaunting gulay mula sa aking tanim, baka po gusto ninyong magluto ng pinakbet, masayang sabi ni Ana habang iniabot ang mga gulay sa matanda. Naku Ana, maraming salamat. Napakabuti mo talaga, tugon ni Mang Ernesto, na may ningning sa kanyang mga mata. Paano na lang kami rito kung wala ka? Nandito lang po ako Mang Ernesto. Sabi nga po nila, bayanihan, ang kailangan para mabuhay ang isang komunidad, sabi ni Ana, na may ngiti sa kanyang labi. Habang naglalakad pa uwi, puno ng pagmumuni-muni si Ana. Bagamat hindi niya maipaliwanag, may kakaibang saya siyang nararamdaman sa tuwing nakakatulong siya sa iba. Alam niyang hindi ito nakakabawas sa kanyang mga problema,
Ngunit sa mga sandaling iyon, nadarama niyang mayroong mas malalim na kahulugan sa kanyang pag-iral, na ang kanyang mga simpleng gawa ng kabutihan ay may malaking epekto sa kanyang kapwa. Sa pagtatapos ng araw, bagaman pagod, may ngiti sa mukha ni Ana habang hinahanda ang hapunan para sa kanyang mga anak. Taimtim niyang ipinagpasalamat ang pagkakataong makatulong at maging ilaw sa buhay ng iba, kahit nasa simpleng paraan lamang. Ang kanyang puso, bagamat madalas na dinadala ng pangungulila at pag-aalala, ay pansamantalang napupuno ng kapayapaan at kasiyahan. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho, naglalakad pa uwi si Ana sa maliit na landas na tumatawid sa bukirin. Ang dapit hapon ay unti-unting pumapalit sa dilim, at ang mga anino ng mga puno ay humahaba sa lupa. Sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang matandang babae na tila nawawala at nanginginig sa tabi ng daan. "Magandang gabi po," bati ni Ana, habang papalapit sa kanya. "Mukhang kayo po ay nawawala at pagod na pagod. Maari ko po ba kayong tulungan?" Ang matandang babae ay tumingin kay Ana, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. "Nawawala nga ako at hindi ko na alam ang aking uuwian," sagot ng matanda na may bahagyang panginginig sa boses. Hindi nagdalawang isip si Ana. "Halina po kayo sa aming bahay. Malapit lang po dito. Magpahinga po muna kayo at kumain ng mainit na hapunan," alok niya, na may pagsasaalang-alang sa kanyang puso. Alam ni Ana na hindi niya maaaring pabayaan ang isang tao sa ganoong kalagayan, lalo na sa gabi. "Pambihira ang iyong kabutihan, iha," sabi ng matanda, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Sa panahon ngayon, bihira na ang may malasakit sa kapwa, lalo na sa mga estranghero. Nagpatuloy si Ana, "Lahat po tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Kung magtutulungan po tayo, mas magiging magaan ang buhay." Pagdating sa bahay, ipinaghanda ni Ana ang matanda ng mainit na sabaw at kanin. Habang kumakain, pinagmasdan ni Ana ang matanda. May kakaiba sa kanyang presensya, isang mahiwagang aura na hindi maipaliwanag ni Ana. "Kayo po, saan kayo nanggaling bago kayo napadpad dito?" usisa ni Ana, na may bahagyang kuryosidad. "Iha, ako'y galing pa sa malayong lugar," mahiwagang tugon ng matanda. "Marami na akong napuntahan, at marami na rin akong nakitang klase ng buhay." Habang lumalalim ang gabi, hindi napigilan ni Ana ang magtanong pa. "At sa inyong paglalakbay, ano po ang pinakamahalagang natutunan ninyo?" Ngumiti ang matanda, isang ngiti na puno ng lihim. "Na ang tunay na kayamanan, iha, ay hindi nasusukat sa ginto o pilak. Ang tunay na kayamanan ay nasa kabutihan ng puso." Natulog ang matanda sa isang sulok ng munting sala ni Ana. Bago matulog, nagpasalamat muli siya kay Ana sa kanyang kabaitan. Tila may kakaibang kapayapaan sa kanyang mga mata na nagbigay ng hiwaga sa simpleng gabi na iyon. Habang nasa kanyang kama, iniisip ni Ana ang mga salitang binitawan ng matanda. Bagamat pagod at may mga alalahanin, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na kagalakan sa pagtulong sa isang nangangailangan. Ang gabi ay dumaan na may bagong aral at misteryo, na nag-iwan ng marka sa puso ni Ana na may mahiwagang posibilidad. Maagang nagising si Ana upang ihanda ang agahan para sa kanyang mga anak at sa matandang babae na kanyang pinatuloy. Nang magising ang matanda, tinulungan siya ni Ana na maghanda para sa umaga. "Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang iyong kabaitan, iha," sabi ng matanda habang sila'y nag-aagahan ng lugaw at tuyo. "Napakabihira na ang mga tulad mong may malasakit sa kapwa. Isang maliit na bagay lamang po yun," tugon ni Ana, nakangiti. "Masaya po akong nakatulong sa inyo." Tumitig sa kanya ang matanda, ang kanyang mga mata ay parang nagliliwanag. "Hindi, Ana, hindi ito basta maliit na bagay. Ang iyong kabaitan ay isang bihirang hiyas sa mundong ito. Dahil dito, may isang bagay akong nais ibigay sa iyo bilang pasasalamat." Nagtaka si Ana. "Hindi na po kailangan, pero salamat po." Ngunit, pumiling ang matanda at dahan-daang tumayo, lumapit sa isang sulok ng kanyang bag at may inilabas na isang lumang palayok na gawa sa luwad. "Hindi ito ordinaryong palayok, Ana. Ako ay isang engkantada, at itong palayok ay may mahiwagang kapangyarihan." Nabigla si Ana, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig at nakita. "Engkantada po kayo," tumango ang matanda. "Oo, at sa aking paglalakbay, hinahanap ko ang mga taong may tunay na kabutihan sa puso. Ang palayok na ito ay magpaparami ng anumang ilagay mo sa loob nito." Maingat na iniabot ng engkantada ang palayok kay Ana.
Gamitin mo ito para makatulong hindi lamang sa iyong pamilya kundi sa iyong kapwa. Alam kong nasa mabuting kamay ito. Halos hindi makapagsalita, kinuha ni Ana ang palayok. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, maraming salamat po. Ang mahalaga, patuloy ng Encantada, ay patuloy kang magpakabuti at magmalasakit. Ang kabutihan ay may paraan ng pagbabalik ng mas marami pa. Habang hinahaplos ang gilid ng palayok, puno ng pagtataka at pasasalamat si Ana. Pangako po, gagamitin ko ito sa mabuti. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Ngumiti ang Encantada. Alam ko Ana, kaya nga ito ibinigay sa iyo. Bago umalis ang Encantada, binigyan niya si Ana ng isang mahigpit na yakap. Ang bawat kabutihan na iyong ginagawa ay parang buto na itinatanim. Balang araw, ito'y mamumunga ng mas maraming kabutihan. Tandaan mo iyan. Pagkaalis ng Encantada, naupo si Ana, hawak ang mahiwagang palayok. Sa sandaling iyon, napuno siya ng isang malalim na damdamin ng responsibilidad at pag-asa. Hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong nayon. Isang bagong yugto sa kanyang buhay ang nagsisimula, at sa kanyang isip, naglaro ang maraming posibilidad kung paano niya magagamit ang palayok para magdulot ng mas maraming kabutihan. Sa pagtatapos ng araw, hawak ang mahiwagang palayok na regalo ng Encantada, pumunta si Ana sa kanyang munting bodega kung saan niya iniimbak ang kanyang mga ani. Kumuha siya ng isang dakot ng bigas at maingat na inilagay ito sa loob ng palayok. Habang ginagawa ito, hindi niya mapigilan ang pag-alinlangan sa kanyang isip. Kung totoo nga ito, bulong ni Ana sa kanyang sarili, sana ay makatulong ito hindi lang sa amin kundi pati na rin sa mga kapitbahay ko. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, maagang nagising si Ana upang ihanda ang agahan para sa kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkasabik at kaba habang papalapit siya sa palayok. Nang tanggalin niya ang takip, napasinghap siya sa nakita, ang palayok ay umaapaw sa bigas, higit pa sa kanyang inilagay kagabi. Christy, Jeff, halik kayo rito, sigaw ni Ana, hindi maitago ang tuwa sa kanyang boses. Dali-daling tumakbo ang kanyang mga anak papunta sa kanya, parehong nagtataka sa biglaang tawag ng kanilang ina. Nang makita nila ang laman ng palayok, pareho silang namangha. Inay, paano po nangyari to? Tanong ni Christy. Ang kanyang mga mata ay lumalaki sa pagtataka. Isang Encantada ang nagbigay sa akin ng palayok na ito kagabi, paliwanag ni Ana, habang ipinapaliwanag niya ang nangyari. Sabi niya, magpaparami ito ng anumang ilagay ko sa loob. Hindi ako makapaniwala inay, sabi ni Jeff, na halos hindi mahawakan ng palayok sa sobrang excitement. Nang matapos ang agahan, nagdesisyon si Ana na ibahagi ang sobrang bigas sa kanilang mga kapitbahay. Dala ang ilang supot ng bigas, lumakad siya patungo sa unang bahay. Magandang umaga, Aling Sora, bati ni Ana habang inaabot ang isang supot ng bigas. May extra kaming bigas ngayon, naisip ko baka kailanganin ninyo. Naku Ana, saan ka ba kumukuha ng lahat ng ito? Tanong ni Aling Sora, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. May biyaya kaming natanggap, Aling Sora. Gusto ko lang po sana itong ibahagi sa inyo, sagot ni Ana, ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Habang ipinamimigay ang bigas, nararamdaman ni Ana ang isang bagong pag-asa at layunin sa kanyang buhay. Hindi lang siya nagbibigay ng pagkain, kundi nagpapalaganap din ng kabutihan at pag-asa sa kanyang komunidad. Pag-uwi, naupo si Ana sandali, pinagmamasdan ang palayok. Ang simpleng luwad na sisidlan ay simbolo na ngayon ng bagong posibilidad at responsibilidad. Sa kanyang puso, nagpapasalamat siya sa Encantada at sa kapalarang nagbigay sa kanya ng pagkakataong ito. Ngayon, higit kailanman, determinado siyang gamitin ang regalo na ito hindi lamang para sa sariling kapakanan kundi para sa kabutihan ng kanyang buong nayon. Sa paglipas ng mga araw, naging regular na gawain na ni Ana ang paggamit sa mahiwagang palayok upang paramihin ang bigas. Bawat umaga, matapos niyang ilagay ang isang dakot ng bigas, laging umaapaw ang kanyang palayok pagbukas niya kinabukasan. Ang saganang ito ay hindi lamang nagsilbi para sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa buong nayon. Isang umaga, habang naglalagay siya ng bigas sa palayok, tinanong siya ng kanyang anak na si Christy, Inay, bakit po hindi tayo magtinda ng sobrang bigas sa palengke? Marami na po tayong naipon. Tumango si Ana, magandang ideya yan Christy. Hindi lamang ito makakatulong sa atin, makakatulong din tayo sa iba na nangangailangan ng masustansyang pagkain sa abot-kayang presyo. Kinabukasan,
Maaga silang nagtungo sa palengke dala ang mga sako ng bigas. Sa palengke, agad na napansin ng mga mamimili at iba pang mga tindero ang dekalidad na bigas ni Ana. Ana, saan mo nakuha ang ganitong karami na bigas? Ang ganda ng kalidad, tanong ni Mang Rodel, isang veteranong tindero sa palengke. May biyayang dumating sa amin, Mang Rodel. Gusto ko rin po itong ibahagi sa iba, sagot ni Ana, na may ngiti sa kanyang labi. Naging mabilis ang bentahan ng bigas, at bago pa man dumating ang tanghali, halos maubos na ang kanilang dala. Maraming mamimili ang bumalik para magpasalamat kay Ana dahil sa pagbibigay ng abot-kayang bigas na may mataas na kalidad. Salamat Ana, malaking tulong ito lalo na ngayon, sabi ni Aling Mercy, na madalas makibaka sa mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin. Habang nasa daan pa uwi, puno ng kagalakan ang puso ni Ana at ng kanyang mga anak. Nakita mo, Inay, ang daming masaya at nagpapasalamat sa atin, sambit ni Jeff, nakitang-kita sa kanyang mukha ang pagmamalaki. Oo anak, nakakataba ng puso na makatulong sa ating kapwa, sagot ni Ana. Ipinapakita lang nito na ang pagbabahagi ng ating mga biyaya ay may malaking epekto sa buhay ng iba. Matapos ang tagumpay sa pagbebenta ng bigas, nagsimulang mag-isip si Ana ng iba pang posibilidad na magagawa ng mahiwagang palayok. Isang gabi, habang maingat niyang inaayos ang kanyang munting tahanan, natagpuan niya ang isang lumang gintong singsing na minana pa niya sa kanyang ina. Ito ang nagbigay sa kanya ng ideya na subukan kung magagawa rin ng palayok na paramihin ang ibang bagay maliban sa bigas. Kinabukasan, bago pa man siya maghanda para sa mga gawain sa bukid, dinala ni Ana ang gintong singsing sa palayok. Tingnan natin kung ano ang mangyayari, bulong niya sa sarili habang dahan-daang inilalagay ang singsing sa loob ng palayok. Nang sumunod na umaga, puno ng pag-aalangan at pananabik si Ana na buksan ang palayok. Sa kanyang pagkagulat, hindi lang isa kundi maraming gintong singsing ang kumikinang sa loob nito. Napasinghap siya sa tuwa at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Inay, ano yan? Tanong ni Christy, na nakakita sa mga kumikinang na bagay sa loob ng palayok. Gintong singsing anak, tugon ni Ana, ang kanyang boses ay mahina sa pagkamangha. Dali-daling tumakbo si Jeff upang silipin ang laman ng palayok. Wow, ang dami! Paano po nangyari yon? Nagkatinginan si Ana at ang kanyang mga anak, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at kasiyahan. May kapangyarihan ng palayok na ito na magparami ng anumang ilagay natin, paliwanag ni Ana. Ito ang biyaya na ibinigay sa atin ng Encantada dahil sa ating kabutihan. Sa araw na iyon, nagdesisyon si Ana na dalhin ang ilan sa mga gintong singsing sa bayan upang ipagbili. Habang nasa daan, pinag-usapan nila ang kanilang mga plano. Siguro, maaari nating gamitin ang pera mula sa mga singsing para ayusin ang ating bahay at siguro ay magdagdag ng silid para sa inyo ni Jeff, sabi ni Ana, iniisip ang kapakanan ng kanyang mga anak. Maaari rin po tayong magtayo ng maliit na negosyo, Inay, suhestyon ni Christy. Isang tindahan o kaya ay isang munting karinderya. Napangiti si Ana sa mga suhestyon ng kanyang mga anak. Magandang ideya yan. At huwag nating kalimutan na magbigay din tulong sa ating kapwa. Tulad ng tulong na ibinigay sa atin ng Encantada, kailangan nating ibahagi ang kabutihan sa iba. Sa pagdating nila sa bayan, mabilis na nabili ang mga singsing. Ang perang kanilang nakuha ay higit pa sa kanilang inaasahan, at ito ay nagbigay ng bagong pag-asa at sigla kay Ana at sa kanyang mga anak. Pag-uwi, puno ng pasasalamat si Ana sa mga biyayang natanggap. Maraming salamat po, sa lahat ng biyayang ito, bulong niya habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang gawain sa bahay, isang maligayang ngiti ang nakapinta sa kanyang mukha. Ang simpleng araw na iyon ay nagdala ng bagong kabanata ng kasaganaan at posibilidad para kay Ana at sa kanyang pamilya, at sa kanyang puso. Alam niyang ang bawat gintong singsing ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Matapos ang hindi inaasahang pagyaman dahil sa mahiwagang palayok, sinimulan ni Ana ang pagbabago ng kanilang tahanan at buhay. Una niyang inasikaso ang pagpapagawa ng kanilang bahay, na matagal nang nangangailangan ng malawakang pag-aayos. Ngayon, may sapat na siyang pondo para ipaayos ito at gawing mas maayos at ligtas para sa kanyang dalawang anak. Christy, Jeff, ano ang sa tingin niyo kung magdagdag tayo ng isa pang kwarto at magpagawa ng mas malaking kusina? Tanong ni Ana habang pinagmamasdan nila ang mga manggagawa na nagsisimula ng magtrabaho. Magiging maganda po yun, Inay. Lalo na yung malaking kusina para sa pagluluto ninyo, masayang sagot ni Christy, na laging nakakakita ng kagalakan sa mga simpleng bagay.
Habang inaayos ang bahay, isinama rin ni Ana ang kanyang mga anak sa bayan upang bumili ng mga bagong damit, isang bihirang pagkakataon na dati-rati hindi nila magawa dahil sa kakulangan ng pera. Sa tindahan, pinili ni Christy at Jeff ang gusto nilang mga damit, na nagdulot ng labis na kasiyahan sa kanilang mga mukha. Inay, tingnan po ninyo itong damit, sabi ni Jeff, hawak ang isang makulay na shirt. Bagay po ito sa akin, di ba? Oo anak, bagay na bagay sa'yo, tugon ni Ana. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan na makitang masaya ang kanyang mga anak. Matapos nilang mamili ng damit, nagpasya si Ana na dalhin ang kanyang mga anak sa Jollibee, isang lugar na dati-rati tanging sa telebisyon lang nila nakikita. Nay, dati napapanood ko lang ang Jollibee sa TV. Ngayon nandito na tayo, sambit ni Jeff, hindi makapaniwala sa kanilang narating. Habang kumakain, napuno ang puso ni Ana ng kaligayahan dahil sa simple ngunit makabuluhang sandaling iyon kasama ang kanyang mga anak. Pagkatapos nilang kumain, naglakad sila patungo sa bahay ni Mang Ernesto, na mayroong isang maliit na sakahan sa gilid ng nayon. Magandang hapon Mang Ernesto, mayroon po sana akong gustong itanong, panimula ni Ana habang papalapit sila sa matanda na nagpapahinga sa kanyang duyan. Oh, Ana, ano yon? Mukhang masaya kayo ng mga bata ngayon tugon ni Mang Ernesto, na nakangiti sa kanila. Opo Mang Ernesto, napakalaking tulong po ng biyayang dumating sa amin. Kaya naisip ko po, baka gusto ninyong pag-usapan ang tungkol sa inyong sakahan. Baka po gusto ninyo itong ipagbili. Nais ko po sanang magtanim ng mangga doon, malumanay na sabi ni Ana. Nagtaka si Mang Ernesto, ipagbili ha. Matagal na nga itong hindi napapakinabangan. Pero Ana, sigurado ka ba? Hindi biro ang pagpapatakbo ng sakahan. Opo, handa po akong matuto at mamuhunan. Sa tingin ko po, ito ang magiging daan para sa mas magandang kinabukasan ng aking mga anak. Saka, gusto ko rin po sanang makatulong sa pagpapaunlad ng ating nayon, paliwanag ni Ana. Matapos ang mahabang pag-uusap, pumayag si Mang Ernesto na ipagbili ang kanyang sakahan kay Ana. Napuno ng pasasalamat at pag-asa, umuwi si Ana at ang kanyang mga anak na may bagong pangarap at layunin para sa kanilang kinabukasan. Matapos mabili ang lupa mula kay Mang Ernesto, agad na sinimulan ni Ana ang mga hakbang para mapagyaman ang kanyang bagong sakahan. Isa sa kanyang mga unang proyekto ay ang pagtatanim ng mga puno ng mangga. Bagamat maliit pa lamang ang mga ito, puno ng pag-asa si Ana sa magiging bunga ng kanyang pagsisikap sa mga darating na taon. Isang umaga, habang nagtatanim siya ng mga batang puno ng mangga, lumapit si Christy at Jeff, bitbit ang merienda para sa kanilang ina. Inay, kailan po kaya ang mga ito ay magkakabunga? Tanong ni Jeff, habang nakatingin sa isang bagong tanim na puno. Matatagalan pa anak, pero tulad ng sa ating buhay, ang lahat ng magagandang bagay ay nangangailangan ng pasensya at pag-aalaga, sagot ni Ana, habang hinuhukay ang lupa para sa susunod na puno. Habang abala si Ana sa pagtatanim, lumapit din si Mang Ernesto, upang tingnan ang progreso ng dating sakahan na ngayon ay nasa kamay na ni Ana. Nakakatuwa kang tingnan, Ana. Buhay na buhay ang lupa na matagal nang nakatiwangwang, wika ni Mang Ernesto, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan. Nagpapasalamat ako Mang Ernesto, sa pagkakataong ito. Plano ko rin po sanang mag-alaga ng ilang baka. Hindi lang po mga mangga, pagbabahagi ni Ana, habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Mabuting ideya yan. Ang lupa dito ay mataba, maganda para sa pagpapastol ng baka. Kung kailangan mo ng tulong o payo, nandito lang ako, sabi ni Mang Ernesto, marahang tumango bilang suporta. Kasunod ng payo ni Mang Ernesto, bumili si Ana ng ilang baka. Ang mga hayop na ito, bukod sa mga puno ng mangga, ay bahagi ng kanyang plano na pagyamanin ang sakahan. Pinangalanan ni Christy at Jeff ang bawat isa sa mga baka, at madalas silang tumutulong sa pagpapakain at pag-aalaga dito. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Ana ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa paligid ng mga baka, hindi niya maiwasang maramdaman ang isang malalim na kasiyahan. Mang Ernesto, tingnan niyo po, parang mga bata rin ang mga baka, maliksi at masigla, sabi niya na nakangiti. Tama ka Ana, at gaya ng mga anak mo, lumalaki sila sa pagmamahal at maayos na pag-aalaga. Maganda ang hinaharap ng sakahan mo, tugon ni Mang Ernesto, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Ana. Bagaman mahaba pa ang lalakbayin at marami pang hamon ang haharapin,
Handa siyang harapin ang mga ito kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan na tulad ni Mang Ernesto. Pagkatapos ng mahabang araw sa sakahan, naisipan ni Ana na subukan ng isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Habang naghahanda siya ng hapunan para sa kanyang pamilya, kinuha niya ang isang 1,000 peso bill mula sa kanyang pataka at dinala ito sa kinaroroonan ng mahiwagang palayok. Nais niyang makita kung ang kapangyarihan ng palayok ay maaaring magamit din sa pera tulad ng sa bigas. Sa kanyang silid, dahan-daang inilagay ni Ana ang 1,000 peso bill sa loob ng palayok. Sana, katulad ng nangyari sa bigas at sa singsing, dumami rin ang perang ito, bulong niya, may bahagi ng kanyang isip na nag-aalala sa kung ano ang posibleng mangyari. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, dali-dali siyang bumangon at tinungo ang palayok. Sa kanyang pagkamangha, hindi lamang isa kundi maraming 1,000 peso bills ang kumikislap sa ilalim ng maagang sinag ng araw na tumatagos sa bintana. Napuno ng tuwa at pagtataka si Ana. Nagpasya si Ana na gamitin ang ilan sa mga perang ito para paunlarin pa ang infrastruktura ng kanilang sakahan at bumili ng karagdagang mga puno ng mangga. Nagplano rin siya na magtayo ng isang munting gatasan para sa mga baka, na magbibigay din ng trabaho sa ilan sa mga kabataan sa kanilang nayon. Sa paglubog ng araw, habang nagmamasid sa kanilang lumalagong sakahan, napuno ng pasasalamat ang puso ni Ana. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating, ngunit sa tulong ng mahiwagang palayok at sa suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan, handa siyang harapin ang lahat ng ito. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na yaman ay nasa pagbabahagi ng biyaya sa iba. Habang umuunlad ang sakahan ni Ana at ang kanyang yaman, naging mas malawak din ang kanyang pagtingin sa mga pangangailangan ng kanyang barangay. Isang umaga, napansin niya ang kalagayan ng lokal na paaralan na nangangailangan ng agarang pagkukumpuni. Christy, Jeff, napansin niyo ba ang kalagayan ng ating paaralan? Marami sa mga silid-aralan doon ang nangangailangan ng pag-aayos, sabi ni Ana habang sila'y naghahanda para sa eskwela. Opo inay, marami pong tumutulo kapag umuulan, tugon ni Christy, na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang mga kamag-aral. Napagpasyahan ni Ana na kumilos. Lumapit siya sa punong guro ng paaralan upang talakayin ang maaari niyang maitulong. Magandang umaga Ma'am Alvarez. Nais ko sanang pag-usapan kung paano ko maipapagawa ang mga nasirang silid-aralan, ani Ana habang nakaupo sa opisina ng punong guro. Ana, malaking tulong yan. Sa totoo lang, matagal na naming pinuproblema ang pondo para sa pagkukumpuni. Maraming salamat sa iyong alok, pasasalamat ni Ma'am Alvarez. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng labis na kagalakan at pagpapasalamat. Hindi lamang paaralan ang napagtuunan ni Ana ng pansin. Naisip din niyang dalhin ang ilang medisina sa lokal na health center, na madalas kulang sa supply. Dala ang kanyang mabuting hangarin, nagtungo si Ana sa health center dala ang mga gamot at iba pang pangangailangan. Dr. Santos, nais kong magbigay ng tulong para sa ating health center. Narito ang ilang gamot at mga kagamitan na maaaring makatulong sa inyong operasyon, wika ni Ana habang iniaabot ang mga donasyon. Napakalaking tulong nito Ana. Salamat sa iyong kabutihang loob. Maraming buhay ang magiging mas maayos dahil sa tulong mo, tugon ni Dr. Santos, habang maingat na inaayos ang mga natanggap na gamot. Sa pag-uwi ni Ana, sinalubong siya ng kanyang mga kapitbahay na may ngiti sa kanilang mga labi. Ana, nabalitaan namin ang iyong mga ginagawa. Salamat sa iyong walang sawang pagtulong sa ating nayon, sabi ni Mang Berto, isa sa mga matatanda sa nayon. Walang anuman Mang Berto, tayong lahat ay magkakapitbahay at magkababayan. Tulong-tulong lang tayo, sagot ni Ana, na labis ang kasiyahan sa kanyang puso. Habang lumalalim ang gabi, hindi maiwasan ni Ana na magnilay-nilay sa mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay. Mula sa pagiging isang simpleng magsasaka, ngayon ay isa na siyang instrumento ng pagbabago sa kanyang lugar. Ang kanyang determinasyon na ibahagi ang kanyang biyaya ay hindi lamang nagpapayaman sa kanyang buhay kundi nagbibigay din ng inspirasyon sa iba na maging mabuti at mapagbigay sa kanilang kapwa. Ang tunay na yaman, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit, ay nasa pagbabahagi ng biyaya sa iba. Sa nayon kung saan simpleng pamumuhay ang kinasanayan, ang biglaang pagyaman ni Ana ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng ilang mga kapitbahay. Isa na rito si Tomas, na bagamat dating kaibigan at mabait na kapitbahay, ay unti-unting nilamon ng inggit dahil sa mga nakikitang pagbabago sa buhay ni Ana.
Isang hapon, habang nagkakape si Tomas sa kanyang bakuran, pinagmamasdan niya ang bagong pinturang bahay ni Ana. Sa kanyang isipan, umiikot ang mga haka-haka kung saan kumuha ng yaman si Ana. Paano kaya kung may itinatago siyang kayamanan doon? Baka madami siyang pera at alahas na nakatago, bulong ni Tomas sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, nagpasya si Tomas na ibahagi ang kanyang mga hinala sa ilang mga kaibigan habang sila ay nagiinuman sa isang tindahan. Napansin niyo ba kung gaano nakaganda ang bahay ni Ana? At lagi siyang may ibinibigay na tulong. Sa tingin ko, baka may itinatago siyang yaman doon, ani Tomas. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa halo-halong inggit at kasabikan. Talaga Tomas, akala ko ba mabuti kang kaibigan ni Ana? Bakit plano mo bang? Tanong ng kanyang kainuman na si Dario, nag-aalangan sa tono ng usapan. Plano? Wala, nagtataka lang ako. Pero isipin mo, baka may itinatago siyang malaking halaga, di ba? Patuloy ni Tomas, hindi direktang tinatapos ang kanyang sinasabi ngunit sapat na para magbigay ng ideya sa kanyang mga kaibigan. Habang lumalalim ang gabi, lalong tumitibay ang loob ni Tomas sa kanyang masamang balak. Nang magkahiwa-hiwalay na ang grupo, nilapitan ni Tomas si Dario. Dario, sa tingin ko, kailangan nating makuha ang ilan sa mga kayamanan na itinatago ni Ana. Tiyak makakatulong din ito ng malaki sa atin, di ba? Udyok ni Tomas, na ngayon ay nagpapakita ng kanyang tunay na hangarin. Dapat pag-isipan natin to, Tomas. Hindi biro yang iniisip mo, tugon ni Dario, bagamat hindi niya tuluyang tinanggihan ang ideya. Sa mga sumunod na araw, patuloy na binuo ni Tomas ang kanyang plano. Pinag-aralan niya ang mga kilos ni Ana, inalam ang mga oras kung kailan siya wala sa bahay, at dahan-daang inimpluwensyahan ng iba pa niyang mga kaibigan na sumang-ayon sa kanyang plano. Samantala, walang kaalam-alam si Ana sa mga nagaganap na usapan. Patuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, masaya at kontento sa pagpapalago ng kanyang sakahan, hindi batid ang nagbabadyang panganib na dala ng inggit at kasakiman ng isang dating kaibigan. Sa dilim ng gabi, kumilos si Tomas nang may mabilis at tahimik na mga hakbang papunta sa bahay ni Ana. Matagal na niyang pinagplanuhan ang gabi na ito, at sa wakas, dumating na ang pagkakataong inaabangan niya. Alam niyang nasa isang pagtitipon si Ana kasama ang kanyang mga anak, isang perpektong oras para isagawa ang kanyang balak. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana sa likod ng bahay na alam niyang hindi nakalak. Madali siyang nakapasok, at nang makapunta sa silid kung saan naglalagay si Ana ng kung ano-ano sa isang lumang palayok. Sa kanyang pagkabigla, puno ng pera ang palayok nang buksan niya ito. Jackpot, bulong ni Tomas sa kanyang sarili, habang dali-daling inilalagay ang mga pera sa kanyang bag. Habang abala si Tomas sa pagkakamal ng pera, hindi niya napansin na gising pala si Mang Ernesto, na tiyempong nagpapahangin sa labas ng kanyang bahay. Napansin ni Mang Ernesto ang kakaibang kilos at ingay mula sa bahay ni Ana. Agad siyang nagduda at dali-daling lumapit para tingnan ang nangyayari. Nang makita niya si Tomas na may dalang bag at lumalabas mula sa bintana ng bahay ni Ana, agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Sumigaw si Mang Ernesto, sapat ang lakas upang marinig ng ibang kapitbahay. Nagulat si Tomas sa biglaang sigaw at pagkakabunyag. Sa pagkataranta, nagsimula siyang tumakbo. Sa kabilang dako, nagising ang iba pang mga kapitbahay sa ingay, at ilan sa kanila, kasama na ang mga kabataang lalaki ng nayon, ay agad na tumulong kay Mang Ernesto para habulin si Tomas. Hindi nagtagal, naabutan nila si Tomas sa isang madilim na eskinita. Hinarang nila ang kanyang daan, kaya wala na siyang mapuntahan. Ibalik mo ang ninakaw mo, Tomas. Hindi tama yan, sigaw ng isa sa mga kabataan. Napilitang ibalik ni Tomas ang mga pera, puno ng pagsisisi at kahihiyan. Pasensya na, nadala lang ako, mahina niyang tugon, ang kanyang mukha ay puno ng pag-amin sa pagkakamali. Dinala nila si Tomas pabalik sa labas ng bahay ni Ana. Pinatawag ni Mang Ernesto si Ana na kasalukuyang nasa pagtitipon. At ito'y umuwi agad-agad. Sa sala ni Ana, nakaupo si Tomas, halata ang kaba at pagsisisi sa kanyang mga mata. Nakapalibot sa kanya ang ilang mga kapitbahay, kasama na rin ang mga taong tumulong sa pagdakip sa kanya. Puno ng tensyon ang mga tao at hindi pa rin mawala ang pagkabigla sa mga pangyayari. Alam kong lahat tayo ay nagulat sa nangyari ngayong gabi, simula ni Ana, nilakasan ang kanyang boses upang mabigyang diin ang kahalagahan ng sandaling iyon. Ngunit, nais kong pag-usapan natin ito ngayon, upang hindi na ito humantong pa sa mas malalang sitwasyon.
Lumapit si Ana kay Tomas, ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng lalaki. Tomas, magkapit-bahay at magkaibigan tayo sa mahabang panahon. Hindi ko maintindihan kung bakit mo nagawa ito, pero handa akong makinig sa iyong paliwanag. Napayuko si Tomas, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Ana, wala akong masabi. Pinangunahan ako ng inggit at kagustuhan na magkaroon ng madaling yaman. Napakalaki ng pagkakamali ko, at lubos akong nagsisisi. Huminga ng malalim si Ana, at matapos ang ilang sandaling katahimikan, siya'y nagsalita. Naiintindihan ko ang tukso, Tomas, pero ang mahalaga ay natutunan mo ang iyong aral. Pinapatawad kita, dahil naniniwala akong bawat isa sa atin ay may kakayahang magbago at matuto mula sa ating mga pagkakamali. Napaluha si Tomas, labis ang pasasalamat sa ipinakitang pag-unawa at kabutihan ni Ana. Salamat Ana, pangako, ito na ang huling pagkakataon. Gagawin ko ang lahat upang makabawi sa inyong lahat. Pagkatapos harapin si Tomas, lumingon si Ana sa mga taong tumulong sa kanya. At sa inyo, na agad tumugon ng kailangan ko ang tulong, walang sapat na salita upang ipahayag ang aking pasasalamat. Isa-isa niyang binigyan ang mga ito ng maliit na envelope bilang tanda ng kanyang pagkilala sa kanilang kabutihan. Sana'y tanggapin ninyo itong munting regalo bilang pasasalamat sa inyong ipinakitang tapang at pagmamalasakit. Ang mga kapitbahay ay nagpaabot din ng kanilang pasasalamat kay Ana sa kanyang kabutihan at pangunawa. Ang gabi ay nagtapos sa isang positibong tala, kung saan ang komunidad ay nakaramdam ng pagkakaisa at paghilom mula sa hindi inaasahang kaguluhan. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa lahat na sa kabila ng pagsubok, ang kabutihan at pagpapatawad ang maghahatid ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Sa paglipas ng mga taon, lumago ng gusto ang sakahan ni Ana. Ang mga puno ng mangga na kanyang itinanim ay yumabong at nagbigay ng masaganang ani, habang ang kanyang mga alagang baka ay dumami rin, parehong nag-aambag sa patuloy niyang tagumpay at pag-unlad ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang yaman, hindi nakalimutan ni Ana ang patuloy na tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Isang hapon, habang abala si Ana sa pag-aayos ng mga sakong bigas para ipamahagi, isang pamilyar na hitsura ang lumitaw mula sa lilim ng mga puno sa gilid ng kanyang sakahan. Ito ay walang iba kundi ang engkantada na nagbigay sa kanya ng mahiwagang palayok. Ana, tawag ng engkantada. Ang kanyang tinig ay mahinahon at may kagalakan. Lumingon si Ana, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa pagkagulat at tuwa. Magandang hapon po, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo. Ang palayok na inyong ibinigay ay tunay na nagpabago ng aming buhay. Pagbati niya, puno ng pasasalamat. Nakita ko Ana, labis akong nagagalak sa iyong ginawa hindi lamang para sa iyong pamilya kundi pati na rin sa iyong kapwa. Tugon ng engkantada. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa kasiyahan. Ipinakita mo na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto o pilak, kundi sa kabutihan na iyong ibinahagi. Salamat po, patuloy po naming gagamitin ang biyayang ito upang makatulong sa iba, sagot ni Ana. Bilang pagkilala sa iyong kabutihan, bibigyan kita ng isa pang regalo, wika ng engkantada. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang maliit na kristal na bato, kumikinang sa ilalim ng araw. Ito ay bato ng pag-unawa. Itong bato ay magbibigay sa iyo ng kakayahang mas lalong maintindihan ang mga damdamin at pangangailangan ng iyong kapwa, upang mas epektibo mo silang matulungan. Nanginig ang kamay ni Ana habang tinatanggap ang kristal. Maraming salamat po. Pangako ito'y amin ding pangangalagaan at ibabahagi ang biyaya na dala nito, tugon ni Ana, labis ang pagpapasalamat. Nang magpaalam ang engkantada, ang kanyang huling salita ay nag-echo sa paligid, ipagpatuloy mo ang iyong mabuting gawain Ana. Ang kabutihan ay laging nagbabalik ng higit pa. Nang mag-isa na si Ana, tinitigan niya ang bato ng pag-unawa, iniisip ang mga bagong posibilidad na naghihintay. Sa kanyang puso, napuno siya ng pasasalamat at pag-asa, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa kanyang kapwa. Ang araw na iyon ay naging simbolo ng bagong kabanata sa kanyang buhay, isang patuloy na misyon na puno ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa.